Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Papal visit ni Pope Francis ni adtong January 2015 mitatak sa kasaysayan sa Pilipinas. Pipila ka simbahan sa Davao City mihalad og misa alang kang Pope Francis. Tulo ka opisina ug usa ka bodega sa usa ka tuluhaan sa Patikul Sulub naugdaw. Mibusikad nga LPG tank gitudlong hinungdan. Pagpabuto sa atubangan sa Municipal Hall sa Buluan, Maguindanao del Sur sa pool sa CCTV, usa ka sibilyan samdan. 20 sa 32 ka lugar nga ubos sa red category sa BARM anaa sa Lanao del Sur. Seguridad sa probinsya mas gipahugtan. Davao Region nanguna sa pinakapaspas ug pinakadako nga ekonomiya sa Mindanao sumala sa Philippine Statistics Authority Region 11. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sa pagpanaw sa pinakataas nga lider sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, mipaabot sa ilang pasubo ang mga simbahan sa Davao City. Ang detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, usa ka misa ang gipahigayon sa San Pedro Cathedral agig pahinungod sa pagpanaw ni Pope Francis. Usa sab ka Davaoenyo ang ipaambit siyang kasinatian sa iyahang pagka-personal nga nakakita siya mismo kay Pope Francis ikun man nagunitan niya ang Santo Papa sa iyang pag-adto dito sa Vatican mismo niadtong tuig 2022. Mabuhay si Papa Francisco! Mitatak sa kasaysayan sa Pilipinas ang ulahing papal visit sa Santo Papa nga mao si Pope Francis. January 15 hangtod 19 niadtong 2015 dihang mibisita si Pope Francis nga ginatawag sab nga si Lolo Kiko sa mga Pilipino alang sa iyang pastoral ug state visit sa nasod. Gawas sa Manila, gibisita sab ni Pope Francis ang Tacloban ug Palo sa Leyte nga grabeng naapektuhan dihang naigo sa bagyong Yolanda. Milyon-milyong Pilipino ang mitambong sa mga aktibidad sa Santo Papa sa Pilipinas. 76 years old na si Pope Francis dihang nahimong pinuno sa Holy See. Tuod man, dili na ikatingala ang hagit sa iyang panglawas. Sanglit niya adtong anaa pa siya sa early 20s. Natanggalan na siya og parte sa iyang baga dihang nagkasakit og severe pneumonia. Gawas na sinating double pneumonia ning bag-ulang. Nakasinati sab siya kaniadto og sciatic pain sa tuhod ug batiis. Duha ka higayon na sab siyang naoperahan sa tiyan niadtong 2021 ug 2023. Luyo sa mga gisagubang nga hagit sa iyang panglawas. Daghan ang mihinumdum, nagpaabot og paghigugma ug nagampo alang sa People's Pope. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Once in a lifetime experience kung ihulagway sa Davaoenyong si Perry Paul Lamanilao ang oportunidad nga mahimong public audience ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican niadtong tuig 2022. Usa siya sa partisipante sa Faith Communications in the Digital World, ang programa gihanyag sa Dicastery of Communication ubos sa liderato sa Santo Papa. So the fact that we were there and waiting for the Pope to see, it's once in a lifetime. Dili lang po naka-audience, dili lang po nakita, kundi nagunitan po nato yun si Pope Francis, no? So nagunitan nato yung kamot and it was for me once in a lifetime experience, something that will be cherished forever, no? Sa personally sa ako kinabuhi. Ang pagtuon niyang katulang ang higayong makita niya sa personal ang Santo Papa. Nasundan pa dihang nahatagan siya og laing oportunidad nga makabalik pagkasunod nga tuig. Sad in the sense na daghan gyud siyang
nabuhat, naghanggod siya kinabuhat, no, para sa kaayuhan sa kalibutan. I'm very happy and I'm very blessed nga na-meet na ko siya, naka-impact siya sa kuang kinabuhi, o hopefully, no, mapadayon na itong tanan ang mga dreams, paglaom niya, mga prayers niya, o mga maayon nga buhat. Sa Santos nga misa nga gipahigayon sa San Pedro Cathedral sa Davao City, Martes sa Udto, nga gipahinungod kang Pope Francis. Gipaabot ni Davao City Archbishop Romulo Valles ang pakikiusa sa tibuok kalibutan sa pagsubo sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang kalipay sa pagkabanhaw ni Hesukristo nasagulan man og kaguol sa pagpanaw ni Pope Francis, apan giauhag ang katawhan sa pag-ampo nga palawman pa ang kalig-on sa pagtuo sa simbahan ug sa Ginoo. Sa iyang pamalandong, gipaabot ni Archbishop Valles ang mga tudlo sa Santo Papa, labi na sa pagduol sa bisan kinsang katawhan. Not radically new, his old teachings, but sharpened, made clearer to us, so that by his preaching, by his words, by his message, and example in action, our faith is deepened in the Lord. Ginaandam na matud pa ang hulagway ni Pope Francis nga i-display sa cathedral. We lost such a wonderful man, but I would like to point out, in our sadness, we should not be defeated, because he himself would be sad if we are defeated by sadness, because now he is meeting the Lord of life. Ang St. Jude Shrine Parish sa Davao City, doon na nasay gimuntar nga hulagway ni Pope Francis sa altar, alang sa katawhang buot maghalad o pag-ampo. Sara, gikan sa impormasyon sa Holy See Press nga ibalhin ang patayng lawas ni Pope Francis gikan sa iyang residence sa Casa San Marta paingon sa St. Peter's Basilica ugma Miyerkules alas 9 sa buntag oras sa Vatican, hangtod na sa iyang funeral ulubong karong adlaw Sabado alas 10 sa buntag oras gihapon sa Vatican. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Misang pud sa disgrasya ang pagpanagat unta sa upat ka mananagat, human nasunog ang ilang fishing boat diyang mibusikan ang makina niini sa baybayon sa General Santos City kaganinang buntag. Ani ang dugang detalye. Ay, Diyos ko, Lord! Sa video, makita nga nagdilaab kining usa ka fishing boat sa Purok Saeg, Barangay Kalumpang, General Santos City, bandang 6:15 Martes sa buntag. Gilayon kining girespondihan sa Philippine Coast Guard. Nagtinabangay sab ang mga residente sa lugar sa pagpakgang sa kalayo. Atol sa itabo, samdan ang upat ka mga lalaking tripulante niini kung asa duha ang nakaangkon og dagkong paso sa lawas nga gilayong gipatambalan sa ospital. Matud sa mga residente, resulta kini human mibusikad matud pa ang makina sa maong fishing boat diyang gipaandar sa maong mga mananagat aron unta managat na. Padungan na siya mong larga na pag-start ba ito sa teritoryo. May pagbuto pag-start daw sa kinalaw. Apan ginaimbestigan pa sa Philippine Coast Guard ang eksaktong hinungdan sa pagbusikad sa makina. There are a lot of possibilities. Katulad ng pwedeng nagkaroon ng short circuit sa makina, pwede din na sa mga leaks nag-accumulate yung vapor doon, tapos nung pag-start ng makina is doon bigla na pressurize or nagkaroon ng spark kaya sumabog yung makina. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Tulo ka mga pulis nga nakadestino sa Lanao del Norte ang patay human na aksidente ang ilang gisakyang motorsiklo sa tubod Lanao del Norte. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang tulo ka mga pulis korporal human nalambigit sa disgrasya ang gisakyang motorsiklo sa National Highway sa tubod Lanao del Norte pasado alauna sa kadlawon niadtong adlaw Huwebes. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga sakay ang tulo ka pulis sa usa ka motorsiklo ug paingon unta kini sa Iligan City. Diyang misugat kini sa katagbo nga truck nga paingon sa bunta sa Pagadian City. Nagsugat sila diba? Itungod pod ang maong area
lisod ang dalan, paliko siyang paluksong. Okay, so possibly nag-overshoot sila, ma'am. Nag-overshoot. Dugang pa sa opisyal nga laing investigasyon ang gilusad aron masuta kung nganong anaa pa sa gawas ang maong mga pulis ug kung naka-duty ba sila panahon sa disgrasya. Nasayran nga usa niini naka-assign sa Tubod Municipal Police Station sa 2nd PMFC sa Lanao del Norte PPO ang laing usa ka pulis ug ang isa sa Taguluan Municipal Police Station sa Lanao del Norte. Hinuon na plastar na ang mga patayng lawas sa maong mga pulis. Atong lang pagkalantawon kung aduna ba'y mga command responsibility kabahin sa mga insidente, ilabi na sa mga officers kung nabilong nabilong kining mga PNP personnel. Sa karon, nakakustodiya pa sa tubod PNP ang driver sa truck samtang ginahulat pa ang desisyon sa mga kabanay sa namatay nga mga pulis. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Human ang big time rollback sa miaging semana, big time sabang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semana ha. Human ang 2 ka semanang sagunsong pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo, misaka ang presyo sa mga produktong petrolyo karong semana ha nga miabot sa kapin piso kada litro. Piso ug 35 centavos kada litro ang gisaka sa presyo sa gasolina. Piso ug 30 centavos kada litro ang usbaw sa presyo sa diesel, samtang piso ug 10 centavos kada litro ang gisaka sa presyo sa kerosene. Sumala sa Department of Energy ang maong paglihok sa presyo sa lana, gumikan sa paglihok sab sa presyo niini sa world market. Kay numduman nga big time ang giubos sa presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana nga miabot sa kapin 3 pesos kada litro, ang labing dako nga pagpunhod sukad 2023. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakuhaan sa CCTV ang aktong paglabay og granada sa atubangan sa Municipal Hall sa Buluan, Maguindanao del Sur niadtong Biyernes Santo. Ato sa pagpabusikad, usa ka sibilyan ang samdan. Ani ang report. Makita nining CCTV kining tulo ka lalaki nga anaa sa daplin sa dalan atubangan sa Municipal Hall sa Buluan, Maguindanao del Sur pasado alas 8 sa gabi niadtong Biyernes Santo. Taod-taod, miabot ang laing lalaki nga nakamotor nga mihunong og daw nakigistorya kanila. Apan taod-taod sab, dunay riding in tandem suspects nga milabay og dunay gilabay sa sulod sa compound sa munisipyo. Gilayong nang hawa ang nagdapok ka mga lalaki diyang dunasay mitugpa sa tungod sa lalaki nakamotor nga usa ka matang sa eksplosibo nga gituoang granada. Pipila ka segundo lang, mibusikad na ang maong eksplosibo nga gisundan sa pagbusikad sab sa sulod sa compound. Gilayon kining girespondihan sa kapulisan. Atol sa itabo, nasunog ang usa ka itom nga sakyanan nga nakaparada sa sulod sa compound. Samdan sab sa tiil, bukton ug abaga ang tag-iya niini nga anaa duol sa maong lugar. Ang maong biktima, usa ka 31 anyos nga residente sa Barangay Tumbao, Mangundadato, Maguindanao del Sur. Gilayon kining gilapatan og first aid. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Gikumpirma sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar nga hand grenade ang gigamit sa pagpabusikad. Padayon pa nilang ginaila kung kinsa ang responsable sa insidente. Sa ngayon sir, wala pa po. Kasalukuyan pa rin po tayo nangangalap ng mga ebidensya at possible witnesses para makapagturo po kung sino po yung mga posibleng may kagagawa ng incident. At the same time, naalam pa po yung pagkakakilanlan ng mga nasa motorcycle na nakunan. Samtang dunasay water refilling station nga matud pa, iya sa midagan nga Vice Mayor sa mong lungsod ang nadamay nga nahimutang gawas lang sa mong compound. Gani, buak ang pipila ka salamin niini. Ug ang lugar kung asa nahitabo ang pagbusikad sulod sa compound, pipila ka metro ra ang gilayon sa COMELEC office sa lungsod. Busa posibleng politika matud pa ang motibo sa maong hitabo. Wala iba kundi guluhin yung dito sa lugar natin. Alam nila na hindi naman sila mananalo. At saka talagang i-justify nila na iluipat yung kasi hindi naman pwedeng basta-bastang gusto nilang i-justify yung COMELEC control Niadtong miaging semana, gipaubos sa COMELEC control ang lungsod sa Buluan tungod sa mga pagpamusil ug uban pang insidente sukad nagsugod ang election period niadtong January 12.
Busa, mas ipahugtan pang seguridad sa mong lugar. So sa ngayon, prepared na po ang ating tropa sa security benches na nilatag para po sa upcoming elections. Tuloy pa rin po yung ginagawa nating monitoring at pagbabantay sa mga lugar na yan kung ano man po yung mga banta. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Nagpabiling lig-on ang ekonomiya sa Davao Region sumala sa Economic Performance Report nga gipagula sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Ang Davao Region nagpabiling mao'y pinakapaspas ang paglambo sa ekonomiya sa Mindanao. Ani ang report ni Argil Relator. Ikaupat nga fastest growing economy ug ikalima sa biggest economy sa nasod nga dunay 4.9% share sa National Gross Domestic Product. Kini ang ranking sa Davao Region tali sa 18 ka mga rehiyon sa nasod kung hisgutan ang performance sa ekonomiya sa tuig 2024 base sa Gross Regional Domestic Product o Gross Regional Domestic Expenditure. Nakatala og 6.3% nga pagsaka ang ekonomiya sa Davao Region niadtong 2023 to 2024. Apan mas hinay kini kung itandi sa 6.7% niadtong 2022 to 2023. Isa sa nag-contribute doon sa slower growth yung sa agriculture natin, ma'am, no? Dahil doon sa decline ng banana production, coconut, corn, mango, coffee. Ang pag-igo sa mga kalamidad, ingon man sakit sa livestock, mao'y gitudlong hinungdan sa pag-ubos sa agriculture sector og 0.4%. Luyo ni ini, sumala sa National Economic Development Authority, NEDA. A growth rate of above 6% will still strongly suggest regional growth remains robust and continues to exhibit solid economic fundamentals. Mubalor og 1.08 trillion pesos ang ekonomiya sa Davao Region. Diin anaa sa gibana-banaang 64.27 billion pesos ang pagsaka. Construction, transportation and storage o professional and business services mao'y nakatala o pinakapaspas nga pagsaka sa mga industriya. In Mindanao, Davao Region throughout the years consistently maintains its rank as the biggest regional economy and the fastest growing in this island group. Karong 2025, sumala sa NEDA, tutukan ang pagpakusog sa sektor sa agrikultura o fisheries, pinaagi sa paghanyag og interventions aron masiguro ang long-term productivity. Kauban si Melchor Awin sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Gipalit ang City Government of Davao og napulo ka bag-ong bus units aron makatabang nga mapalambo ang pampublikong transportasyon sa syudad. Ato ibalik si Argil Relator. Giselyuhan na ang kontrata tali City Government of Davao ug winning bidder nga mao'y mag-provide og napulo ka bus units alang sa DC Bus Interim Bus Service. 12 meters ang gitas-on ini og low-floor city buses. Dunay modern amenities og dunay 40 seating capacity og dunay say area alang sa standing nga pasahero. Kini agig pagtuman sa Davao LGU aron mapalambo ang public transportation sa syudad. Sumala ni Attorney Tristan Dwight Domingo, ang project manager sa Davao Bus Project, nga sa pagpalit sa Davao LGU og bag-ong buses, gilauman nga mahatagan og pagtagad ang suliran karon sa pampublikong transportasyon. Sa pagpatuman sa Peak Hours Augmentation Bus Service, CONFABS, sukadi atong 2023, tungod sa kalangay sa Davao Public Transport Modernization Project o Davao Bus Project, nakita nila nga gikinahanglan gayod ang dugang bus units alang sa mga commuter. Gilauman nga moabot sa Setyembre ang bag-ong buses o ginalantaw sab nga magsugod ang operations sa last quarter karong tuiga. Sa pagsugod, nakatakdang muhanyag og librang sakay ang maong mga bus alang sa mga Davaoenyo. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Mga petitioner aron ipaundang ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Dako ang pagtuo nga paboran sa Korte Suprema. Gibutiag ni Dr. John Lacson, usa ka marine biologist sa Davao City nga dunay lapad nga danyo sa marine environment tungod sa nagpadayong konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Project.
Lakip kuno sa labing apektado ang Paradise Reef kun asa 400 years old na kining coral reef sa Samal Island ug ang Hizon Marine Protected Area sa Davao City nga nadanyos tungod sa gitukod nga board pile kun mga poste. Unang nagduso og writ of kalikasan sa Korte Suprema ang grupo sa doktor kauban ang laing sektor. Pipila ka mga residente, environmentalist group aron ipanawagan ang pagpaundang sa konstruksyon sa proyekto. Hinon giklaro ni Attorney Manuel Kibod, usa sa mga abogado sa grupo nga dili sila babag sa kalambuan o konstruksyon sa tulay. Apan buot sa grupo nga mababagan ang kasamtangang alignment niini nga giingon makaapekto sa daghang corals. Kumpiyansa ang grupo nga paboran sa Korte Suprema ang maong petisyon. Una nang gibutyag sa DPWH nga naa na sa 12% ang konstruksyon sa tulay ug gibarugan nga miagi sa saktong pagtuon ingon man feasibility study ang maong proyekto. Patay ang usa ka lalaki human gipusil samtang namalit og tubig sa Iligan City. Sumala sa kapulisan, namalit lang ang 30 anyos nga lalaki og tubig sa water station sa Barangay Mahayahay, Iligan City, Huwebes sa gabi. Dihang miabot ang duha ka riding in tandem suspects ug gipusil ang biktima. Gilang miikya sa mga suspek. Daling gidala sa ospital ang biktima nga nakahiagom og samad sa ulo hinungdan sa iyang kamatayon. Padayon ang investigasyon sa krimen ug ang pag-ilas sa mga suspetsado. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Samdan ang usa ka lalaki human gidunggab sa Iligan City niadtong Biyernes Santo. Sa investigasyon sa Iligan City Police, nagkalalis ang pamilya sa 23 anyos nga lalaking biktima ug 18 anyos nga lalaking sospek sa ilang lugar sa Barangay del Carmen sa Iligan City niadtong Biyernes Santo sa buntag. Dihang aton sa panaglalis, gidunggab sa sospek ang biktima gamit ang gunting kinsa naigo sa tuong bahin sa hawak niini. Gilang miikyas ang sospek. Daling gidala sa ospital ang biktima ug nagpaayo na karon. Nadakpan sab niya atong adlaw ang sospek ato sa hot pursuit operation sa kapulisan. Giandam na ang tukmang kasong ipasa batok sa sospek nga wala na mihatag og pahayag. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka mga room sa usa ka tulungaan sa Patikul Sulo ang nasunog. Kapin 4 million pesos ang danyo sa sunog nga posibleng gumikan sa mibusikad nga tangke sa LPG sumala sa kabumberuhan. Ani ang dugang detalye. Sa kuha ni Alfragier Manyalas, makita ang dakong kalayo nga bilamoy sa pipila ka mga room sa usa ka tulunghaan sa Barangay Bangkal sa Patikul Sulo pasado alas 6 Domingo sa gabi. Atol sa sunog, naug daw ang duha ka faculty room, principal's office, conference room ug storage room sa sound system ug LPG tank sa maong tunghaan. Gilayon kining girespondihan sa BFP. Nadeklara kining fire out bandang 7:40 PM niadtong adlaw. Gibada-bada ang moabot sa kapin 4.7 million pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay angol sa insidente. Matod sa Bureau of Fire Protection BARM sa pakiginabi sa mga personahe sa usa ka stay-in nga school janitor. Doon na matud pa kini nadunggan nga kusog nga pagbusikat sa storage room kung asa nakabutang ang mga sound system ug LPG tank. Posibleng mibuto ang LPG tank gumikan sa nag-spark nga electrical wiring sa maong lugar. He claimed that the storage room for sound system and LPG tank was the area of origin. He also confirmed that there is an electrical connection into the burned building, that it was energized, and that the main cutout was turned on when the fire broke out. Apan dugang sa mong school janitor, wala kuno kini nati mahuan nga gas leak usa ka oras una ang insidente. Tambag sa BFP ngadto sa mga opisyal sa mga tulungaan nga i-check ang mga karaang electrical connection aron malikay sa sunog. Kung makita natin medyo luma, napalitan natin. Sometimes kung sobrang luma, sir, nagkukos yan ng fire, sir. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang tagdumala sa maong tunghaan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nanumpa ang mga kandidato sa Lanao del Sur at tubangan sa Kuran alang sa hapsay ug malinawon nga eleksyon. Samtang hugot ang pagbantay sa mga otoridad sa probinsya human 20 sa 32 ka lugar sa BARM nga gipailawom sa red category anaa sa maong probinsya. Ani report. 20 ka lugar sa Lanao del Sur ang gipaubos sa red category sa COMELEC karong eleksyon. Kinilakip sa 32 ka lugar sa BARM nga anaa sa red category. Busa hugot ang pagbantay sa otoridad sa maong probinsya. More than a battalion, sir, kasi may darating na
may darating na isang batalyon na SAF, specifically dito yun papunta sa province ng Lanao del Sur. Over and above, magpadala pa tayo ng mga tao natin na reserve as is a base in case may mga magwi-withdraw. At the same time, they will serve as security na kasi nandito na sila. Magdugang sabog puwersa ang Western Mindanao Command ug Special Forces alang sa seguridad sa eleksyon sa Lanao del Sur ug Maguindanao del Sur kung asa gipaabot nga init ang politika sa maong mga lugar. Our forces are ready to secure the polling places, provide security for the election related activities, and respond to threats against the electoral process. Sumala sa COMELEC, 8 ka kaso sa election-related violence ang natala sa tibuok BARM, samtang 42 ka armas ang nakumpiska sa otoridad sa paglapas sa election gun ban. Samtang nagpahigayo na sab ang AFP, PNP, COMELEC ug mga religious leader ug Candidates Forum ug Peace Covenant signing sa mga kandidato sa Lanao del Sur. Nanumpa sab ang mga kandidato atubangan sa Quran ug misaad nga dili malambigit sa kagubot hangtod sa adlaw sa eleksyon. Pahinumdom sa COMELEC nga dili ibaliwala ang ilang pagpanumpa sa Quran kay kini ang ilang saad kang Allah. By signing that peace covenant signing, we will be promoting honest, orderly, and peaceful election. We are likewise respecting the rule of law. We have a litany of rules. We have a litany of laws issued by our Congress, issued by the Commission that want for us to follow. If we will follow them, this will ipso facto result to a peaceful, orderly election. Yung pagsuswear ng Quran is a testament and a display of sincerity. So makakaasa tayo na because first time ito nangyari, talagang expect natin na yung mga kandidato na nandoon at nagswear sa Quran, they will fulfill what they have signed for today. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Og mao kato ang mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayo lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.